Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. You smell so good. Anas nito sa kanyang tenga. Mas lalo niyang iniangat ang ulo para magkaroon pa to ng akses sa kanyang leeg. Do you like my touch, ha? Nagsimula na naman mag-apoy ang kanyang pakiramdam. Do you like it? Tila nanunuksong tanong nito. I do. Anas niya. Kagalitin mo pa ba ako? Hindi na. Good. Saka ito tumigil at tilingon niya ito. Nanatiling nakatitig lang to sa kanya. Nasasalamin doon ang nag-aapoy na pagnanasa. Are you going to make love to me now? Wala sa loob na naitanong niya. Alexandra, I want you to know that I don't make love. You have a chance to change your mind. You have two choices here. To go up in your room or I'll rip that sinful dress of yours. Napalunok siya. Tumingin siya sa hagdan at ibinalik ang tingin nito. Sinadya niyang paawangin ng mga labi, letting him know that she's choosing the latter. I think we need to eat first. Mahinang anas niya. Later? Saka siya nito sinabasib ng mainit na halik. Otomatikong naikapit niya mga braso sa leeg nito. Hinila ito hanggang lumapit to sa kanyang tabi. Pinagapang nito ang kamay sa kanyang lantad na likod at mula doon ipinasok nito ang kamay papunta sa kanyang pangupo. Marco, hibang niyang daing. Alexandra, tugon nito sa kaparehong tono. Ibinaba nito ang kanyang pangibaba na hindi tinatanggal ang kanyang maikling bestida. Bihasa ang lalaki sa ganoon, yun ang masasabi niya. I want to see your Pikachu. Anas niya. Touch it. Utos nito na agad naman niyang sinunod. Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Nanigas ito at hindi nakagalaw. Siya naman itanging hikbilang ang nagawa. Alam niyang masakit sa una, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito pala kasakit. Paulit-ulit na napamura ito. Halos marinig na niya ang pagtunog ng mga ngipin nito dahil sa pag-igting ng mga panga. Why didn't tell me? Hindi ko naman alam na magiging ganito pala kasakit. Nahihirapang wika niya. Alisin mo kaya muna. There's no way. Mas lalong nanlaki ang mga mata nito. You should have told me. Malumanay na wika nito. Bakit? May magbabago ba kung sinabi ko? At isa pa, nagtanong ka ba? So you've been thinking that I'm no longer a virgin? Hey, it wasn't like that. You should have told me para di kita nabigla. That's not the point, Marco. You've been thinking that I've been with a man before. Huwag ka magkamaling magsinungaling. Inis siyang banta. Well, you can't blame me. You're so repulsive every time I touch you. Mahina niya itong hinampas sa braso. Nahihiya siya at pinapaalala pa nito kung gaano siya tumugon sa bawat haplos nito. Kumain na nga lang tayo? Ingos niya sabay tayo na ikinaigik niya. Hey, ang sakit. Daing niya. Parang binugbog ang pagitan ng kanyang mga hita. Hindi nakakatulong ang bawat paggalaw niya. Wait here. Anito. Tumango lang siya at napapangiwi tuwing susubukan niyang gumalaw. Pagbalik nito'y may bitbit itong yelo. Bahagya pa siyang napaigtad nung lumapit ang malamig na kamay nito sa kanyang hita. Are you okay? Tumango siya. Nang tuluyan na nitong ilapat ang bagay sa pagitan ng kanyang mga hita, ay hindi niya mapigilang mapadaing. Nakakatulong ang lamig niyon. Hindi niya mapigilang mapapikit na mabawasan ng hapdis sa pagitan ng kanyang mga hita. Are you feel good? Tumango lang siya.
Pinuksan niya ang mga mata para lang manlaki na mapagtantong mataman itong nakatitig sa kanyang pagkababae. Marco? Saway niya. You have the most beautiful thing that I've ever seen. Napataas ang kilay niya. Anong pinagkaiba? As far as I remember, iisa lang ang hugis naming mga babae. Umiling siya. Para kasing ang bold yun, hindi katulad ng medical term yun, hindi bastos pakinggan. Agad niyang itinaboy ang bagay na yun sa isip. Masakit pa ang bagay na yun na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Baka hindi na talaga siya makapaglakad kapag inulit na naman nila. Ulitin? Goodness, isa lang ang ibig sabihin nun. Gusto niya pang may mangyari sa kanila ulit. Can you tell me honestly? What you're really thinking right now? I'm hungry. Tanging naisagot niya kahit hindi naman yun talaga ang tumatakbo sa kanyang isip. Alexandra, tawag ni Marco sa dalaga. Kakatapos lang nila maghapunan at papaakyat na to sa hagdan. He bet, hindi na masakit dahil nakakalakad na to ng maayos. Bakit? Tanong nito. Lihim siyang napalunok. He knew she's not wearing anything under her dress. Hindi na niya to pinasuot ng kahit ano pang ibaba to lessen her swollen slit. Can I sleep in your room? He just wished she would say yes. He's kind of addicted to her smell. Marco, masakit pa. Matutulog lang ako. Promise. I will not do anything that against your will. Sabay kindat dito. Okay? Thanks. I just bring my stuff from my room. Hindi alam na Alexandra kung tama bang payagan niya si Marco na matulog sa kanyang silid. But her instinct agreed that there's nothing wrong with it. Lalo pa at may nangyari na sa kanila. Pero ano ba sila? Are they lovers because they had? Pero hindi ang tipo ni Marco pumapasok sa isang relasyon. She should keep her distance from him. Pero heto siya at lihim tong pinapakiramdam sa kanyang tabi. Pareho na silang nakahiga at parehong nasa kisame ang tingin. I just can't believe that someone like you existed. I mean, sa pagkakaalala ko matanda lang ako sa iyo ng 1 taon. Where have you been all those time, Alexandra? Waiting. Wala sa loob na sagot niya sabay lunok. Nararamdaman kasi niya mabalahibong binti nito sa kanyang binti. Sinadya yata nitong pagdikitin ang kanilang mga balat. So, is it worth the wait or not? Hindi siya sumagot. In back of her mind, she could say it was. It was worth waiting. Ginising nito ang natutulog niyang sensualidad. Why don't answer me? Sabay paggapang sa kamay nito sa kanyang hita. Nahigit niyang hininga nang biglang maglakbay ang init paakyat sa kanyang puson. Marco? Gumuguhit ang daliri nito ng maraming bilog sa kanyang balat. Pagkuway, tumagilid na to ng higap paharap sa kanya at itinukod ang isang kamay sa ulo nito habang nakatunghay sa kanya. You're aroused. Napalunok siya. Nanatiling nasa dibdib ang mga kamay, ngunit bumibilis ng kanyang paghinga. Tinutokso-tokso siya nito. Answer me. Alexandra, is it worthy? You woke up with sensuality. Mabigat ang hiningang sagot niya. Umakyat kasi ang kamay nito at ipinasok sa kanyang bulsa at pinaglaruan ng kanyang pusod. All long, you're just waiting for me? Hindi ko alam. Marco? Saway niya agad dahil pinisil nito ang kanyang pagkababae sa kabila ng suot niyang pajama. Masakit pa rin ba? Napatikhim siya. Sa totoo lang, hindi na masyado masakit. Pero hindi niya kayang sabihin yun sa lalaki. Baka isipin nitong sabik din siyang may mangyari sa kanila ulit. Bigla itong tumigil na ikinamulat ng kanyang mata. Why did you stop? Reklamo niya. Gumuhit ang bahagyang ngisi nito sa labi. If I give you what you want, you can't able to work tomorrow. Because Alexandra, right now, all I want to do is take you endlessly. Her throat tightened at the thought of him taking her endlessly.
Even her nipples became taut. Linggo naman bukas. Kahit hindi ako pumasok sa planta, okay lang. Napakagatlabi siya sa naging sagot. Hindi lang man niya itinangging isa siyang sabik. But you're still swollen. Maybe we really need to stop? Labag sa loob ng wika niya. Okay, you count 1 to 5 and I will stop. Kasabay ng pagsulong nito muli sa pagitan ng kanyang mga hita. 1. Umpisa niyang bilang. 2. Hingang malalim. 3. Sabay daing ng malakas. 4. Pigil ang hiningang wika niya. 5. Don't stop. Ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Tumigil ito at tumingala sa kanya. 10 more counts and I will stop. Sabi nito. Hindi ako marunong magbilang. Inis na sagot niya. Nananadya talaga tong bitinin siya. Natawa na lang ito sa naging reaksyon niya. Mahiya pa ba siya? Total nakabukaka na siya, lubos-lubusin na niya. He can't stop himself for being amused. Her reaction, he never expect her to be like this. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang buhok. Saglit siyang tumigil nang maalalang kaibigan nito. Marco, stop doing this to me. You're torturing me. Do you promise not to let your friend touch her back again? Napatiimbagang siya tuwing naalala ng nangyari kanina sa bahay ng mga Henson. Gabi is just do you promise? Ulit niya. I promise. Good girl. Thanks for being your first. Kunot noon niyang iniangat ng ulo para tingnan ang reaksyon nito. Sakalang napagtanto na nakatulog na pala ang dalaga. She must be tired. Mabuti na lang agad na bumalik sa katinoan ng kanyang isip. Mabilis niya itong tinakpan ng kumot at anyong babalik sa kanyang silid. But I already told her I want to sleep beside her. So what? It's not that he never used to fool women before. Inis siyang bumalik sa kinahihigaan nito. Just one night, hindi ko na uulitin. Pinagmasdan niya na maigi ang mukha nito habang natutulog, hanggang hindi niya namalayang napapangiti na siya habang inaalala kung paano niya to awayin noon. And that smile, nadala na niya hanggang sa kanyang pagtulog. Napaungol siya na bahagyang masilaw sa sinag ng araw mula sa bintana. He opened his window. Hindi naman siya nagbubukas ng kortina. Saglit pa siyang naguluhan nang paggising niya'y nasa ibang kama siya. Wala sa loob na napangiti siya nang maalala ang nangyari kagabi. Ngiting agad niyang binura. He's not a teenage boy na parang first time makatikim. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang banyo. Humilamos na lamang siya at baka inaantok pa siya, kaya kung ano-anong tumatakbo sa kanyang isip. Natigilan siya sa hagdan na makarinig na malakas sa tawanan mula sa kusina. The voices are familiar. Wag lang sana magkatotoo ang kutob niya. Mabilis siyang bumaba at diretsyong tinungo ang kusina. Only to find out, his best friend sitting in a dining table and eating breakfast with Alexandra. Kasama ng mga ito si Laika na nagbigay ng kaba sa kanya. Hindi magandang idea na isinama ng mga to ang dalaga. Anong ginagawa niyo dito? Agad niyang tanong. Isang lingon lang ang mga ito sa kanya. Oh dude, hindi ba kami welcome sa mansion mo? Pangaasar ni Greg. Bakit? Palagay niya hindi talaga magandang idea na sumulong ang mga to nang walang pasabi sa kanya? Hindi. Nakasimangot niyang sagot. Marco? Saway sa kanya na Alexandra na lalo niyang ikinaasar dahil sa mga nanunoksong tingin ng mga kaibigan. You didn't tell us that there's a gorgeous hair. Nakangiting sabat ni Aris. Tumayo naman si Laika. Ang akala niya ay may kukunin ng to. Ngunit hindi niya inaasahan na lalapit pala to sa kanya para salubungin siya ng mainit na halik. He was caught off guard. Hindi siya nakapagsalita kahit binitawan na siya nito. Hey babe, I miss you.
Nakangiting sabi nito, sabay haplos sa kanyang pisngi. Otomatikong naibaling niya ang tingin kay Alexandra na nooy nakatayo na pala. Binigyan niya ang nagbababalang tingin ang mga kaibigan na nooy napangiwi at mukhang nagsisisi na sa pagdadala kay Laika doon. His friends are not easy to fool. Alam niyang nahulaan agad ng mga ito na may namamagitan na sa kanila ni Alexandra. Sa Alexandra, sabay tikhim bago nagpatuloy. Since nandito ka na, ikaw nang bahala sa kanila. Kailangan ko nang pumasok sa planta. I thought linggo. May nag-overtime kasi. Kailangan din ako doon. Mabilis itong sagot. Excuse me. Alanganin pa tong umiti sa kanilang lahat bago tuluyang lumabas. Saktong wala to at saka nag-umpisang pagsisihan ng apat. Mas kasalanan to ni Marco. Bakit hindi niya sinabing may something sila ni Miss Gorgeous? Paninisi sa kanya ni Chad. Anong something? Wala kaming something. At hindi ko kasalanan kung hindi kayo nagsabi muna bago pumunta dito. We just want to surprise you. Hindi naman namin akalain na kami pala masosurpresa. Ani Greg. And you said, there's nothing going on with you two. So may pag-asa pa ako? Off dude. Why don't you just go home and bring Laika with you? Nothing's go on daw. Namutla ka nga nung hinalikan ka ni Laika, diba? Oops, sorry. Di naman kasi kami na-inform eh. Sakay ng babae na ikinainis niya. He used to hook up with her before. Ngunit ito rin ang tumigil dahil naghahanap to na mas bata pa dito. At alam niyang sinadya nitong halikan siya sa harap ni Alexandra. Napailing siya. You have nothing to feel guilty about. But, bakit pakiramdam niya kailangan niya magpaliwanag sa dalaga? Gusto niya magalit sa mga kaibigan, ngunit hindi niya magawa. Lalo pang nadagdagan ng inis nang marinig mula sa mga ito na pumunta lang doon upang mang-inis. Umalis ang mga ito kasama si Laika na ikinuluwag ng loob niya. Ngayon ay ang problema na lang niya kung saan hahanapin ng babae. Pumunta siya sa planta, ngunit ayon sa ilang trabahador na naroon ay hindi napadpad doon ang dalaga. Ngunit wala ang kabayo nito. Siguradong nasa asyenda lang din ito, ngunit hindi lang nagpapakita. Natigilan siya na makarinig na may hinang kaluskos. Medyo makahoy sa bahaging yon. Inihanda na niya ang pamalo kung sakaling may ahas man yon. Natigilan siya dahil nakarinig siya ng parang halinghing ng kabayo. Sinundan niya ang tunog na yon para lang matagpuan si Zoro na ikinikiskis ang katawan sa puno. Kaya marahing narinig niyang kaluskos nito. Ibig sabihin, nandun lang sa Alexandra sa malapit, kung saan nakatali ang kabayo nito.